Assalamualaikum guys, ayan. Ang dami kong nare-receive na mga comments sa aking mga videos. Yung iba hindi ko na nababasa, pero meron akong nabasang recent na comment. Hindi ko lang talaga makita kaya hindi ko siya ma-post dito sa ating video. Ang tanong niya, pinapa-stop siyang magtrabaho ng boyfriend yata niya or mapapangasawa or asawa niya na. Basta ganun. Hindi ko na kasi makita yung comment guys eh. Para sa akin, yung mga ganun, honestly ha, sa my experience, ako kasi wala po akong trabaho. Housewife lang po talaga ako. Full-time housewife dito sa bahay. Ayan. Sa culture po kasi talaga nila at sa religion na din guys, ha, ito, makinig kayo. Sa kanila kasi talaga, as much as possible, ay susuport lang talaga yung asawa. Kumbaga, provider talaga yung mindset nila. So, kadalasan sa kanila, yung mga asawa talaga yung nasa bahay lang. Tapos sila lang yung nag-work. Tapos yung asawa ay talagang full-time na nasa bahay. Nag-aasikaso ng lahat. Ganun yung lifestyle nila. Pero para sa akin guys, sa totoo lang, dahil eto, housewife lang ako, honestly, mas maganda pa din na meron kang trabaho kasi nakaka-bored din talaga sa loob ng bahay. Kahit na sabihing suportado ka naman, provider naman yung partner mo, hinahayaan ka naman niyang gumastos and everything. Pero kasi iba yung kapag may sarili kang kinikita, alam mo yon, meron kang monthly na sinasahod, hindi ka totally dependent sa asawa mo dahil nga guys, hindi mo alam kung anong mangyayari, 'di ba? Hindi mo masasabi kung magiging okay ba kayo after how many years or kahit bago pa lang kayo, 'di ba? Hindi mo 'yun masasabi. Kaya para sa akin, 'wag kayong basta-basta mag-resign para mag-stay lang sa bahay. Mas maiging may sarili kayong pera para kung ano man ang gusto nyong gawin or alam mo yun, mag-away kayo or whatsoever, kung ano man mangyari sa relationship ninyo, may pera ka para makaalis. Hindi lang ito para sa mga nakakapangasawa ng ibang lahi, especially ng mga Muslim. Pero ano to, in general talaga, kapag nag-asawa kayo, napaka-importante na may sarili kayong kinikita. Para naman kung may gusto kayong bilhin para sa sarili ninyo, makeup, skincare, at kung ano man yan, hindi na kayo yung magsasabi na kailangan mo to, gusto mo to, ganito, ganyan, manghihingi ka. Kasi guys, I'm telling you, ngayon na totally nasa bahay ako, lahat ng kailangan ko is hinihingi ko pa sa asawa ko. Hindi naman siya madamot sa akin. Hindi din siya, wala siyang sinasabing kahit ano. Pero yung ano lang, yung pakiramdam lang na alam mo yun, gusto nahihiya ka minsan magpabili ng gusto mo talaga na minsan 'di ba, may gusto tayo na medyo pricey, ayan, medyo may kamahalan yung gusto natin. Parang nahihiya kang magsabi kasi nga syempre 'di ba, hindi naman ikaw yung yung nagtatrabaho, siya lang yung nagpo-provide ng lahat-lahat. So yung mga luho, medyo mahirap siyang hingin lagi. Kahit sabihin pa ng asawa natin or ka-live-in partner natin guys na wag nang magtrabaho, siya na lang magpo-provide. Madali lang yan guys sa umpisa. Pero eventually, especially kapag tumataas na yung mga gastusin ninyo sa bahay, mga expenses, ayan, especially kapag may mga anak na kayo, ayan, pataas na ng pataas guys, yung expenses sa bahay. So, mahirap ng bumili ng mga luho natin, sa totoo lang. Kaya mas maigi talaga na may sarili kang pera, meron kang sariling kinikita, meron kang inaasahang buwan-buwan. At the same time, pwede ka ding tumulong sa bahay ng mga expenses. Alam mo yun, para yung pakiramdam kasi guys, na kapag lahat na lang yung asawa mo yung nagpo-provide, parang minsan, tapos alam mo pa na ang dami yung expenses, 'di ba? Yung pakiramdam na hindi ka makatulong dahil nga wala kang trabaho. Yun yung minsang mabigat kapag isa lang yung
nagtatrabaho, yung provider sa family. Naalala ko tuloy yung video na napanood ko sa TikTok, yung sinisigawan ng asawa niya, yung sinabihan siyang, anong sabi dun sa kanya sa video, yung walang silbi, palamunin or what? Di ko matandaan kung ano yung eksaktong sinabi, pero parang ganun. Guys, I'm telling you, makikilala nyo lang ang mga mapapangasawa ninyo kapag talaga nakasama mo na yan sa loob ng bahay ng ilang taon. Ng ilang taon guys ha. Kasi tingnan nyo ha, yung dun sa video nga na napanood ko sa TikTok, yun nga, for sure sinabihan yun ng asawa niya na wag na magtrabaho or magstay na lang sa bahay at mag-alaga ng mga bata. Pero tignan nyo naman guys, di ba, kung paano siya tratuhin at maliitin dahil nga, kumbaga, pinapakain lang siya ng asawa niya. Kaya ganun yung parang trato sa kanya. Ang hirap ng ganun guys. Ito pa ang pinakamatindi kapag nandun ka sa sitwasyon na wala kang trabaho, for sure, wala kang pera, sarili mong pera. So, lahat hinihingi mo sa asawa mo. So, pagka may problema na kayo, katulad no na hindi na siya tinatratong ng maayos, masakit na yung mga salitang inaabot niya, yung mga sinasabi sa kanya. Ang mangyayari niyan guys, kapag wala kang kapera-pera at wala kang mapupuntahan, talagang tatanggapin mo na lang at mai-stuck ka kung nasaan ka man. Dahil wala kang pera, wala kang option. Kasi alam mo naman, 'di ba? Lahat ngayon kailangan ng pera. Kaya wag na wag kayong papayag na wala kayong kinikita o sariling pera dahil mahirap talaga. As in. Yun lang guys, kung may mga comment pa kayo, susubukan kong sagutin yung mga yan pag nabasa ko at sa tingin ko pwede kong sagutin or may mai-share ako sa inyo. Yun lang guys, salamat sa panonood. Bye!